Sa pambungad na eksena, si Becky at ang kanyang aso, si Diego, ay ipinakilala sa kanilang bagong foster family. Malugod nilang tinanggap siya, na sinasabi sa kanya ang tungkol sa kanilang mga plano na i-enroll siya sa paaralan. Mukhang masaya ang pamilyang magkasama. Pagkatapos ng hapunan, ipinakita nila si Becky sa kanyang kwarto at hinihikayat siyang gawin ang gusto niya sa bahay. Gayunpaman, sa sandaling umalis ang kanyang bagong foster mother, tahimik na tumakas si Becky mula sa silid. Nang maglaon, ipinaliwanag ni Becky na ang kanyang ama ay pinatay 4 na taon na ang nakalilipas. Naghihiganti siya, at ngayon, sa 16 na taong gulang, inilaan niya ang kanyang oras sa pagsasanay sa mga taktika ng kaligtasan. Nakatakas na siya sa 2 foster home at halos 1 taon na siyang nakatira kasama si Mrs. Elena. Isang umaga, habang nag-aalmusal, tinanong ni Elena si Becky kung nakatulog ba siya ng maayos. Inamin ni Becky na nahirapan siyang matulog dahil sa mga alaala ng kanyang mga magulang. Sa kaibahan, sinabi sa kanya ni Elena na natulog siya ng mapayapa bilang isang sanggol. Pagkatapos ay nagpapalitan sila ng pangalan ng mga bagay na pinasasalamatan nila, nagpapasalamat si Elena sa kanyang nobela at sa isa pang araw ng buhay, habang nagpapasalamat si Becky sa pagkain at sa kanyang aso. Sa trabaho, tinawag ng isang customer si Becky na sweetheart, habang humihingi ng mas maraming buttered toast. Mariin niyang ipinaalala sa kanya na ang kanyang pangalan ay nasa kanyang name tag. Mamaya, siya ay nagpapahinga ng ilang sandali bago matapos ang kanyang trabaho. Pag-uwi, naglalaro ng word puzzle sina Becky at Elena. Sa kanilang pag-uusap, isiniwalat ni Elena na mayroon siyang 4 na kapatid na lalaki, ngunit isa lamang ang nabubuhay. Nagtataka si Becky kung bakit hindi nagtanong si Elena tungkol sa kanyang nakaraan. Sumagot si Elena na hanggat ginagawa ni Becky ang kailangan niyang gawin, hindi niya kailangang magtanong. Samantala, isang broadcast sa radyo ang nag-aanunsyo ng pagdating ng isang kilalang grupo na tinatawag na noblemen, na kilala sa pagdudulot ng kaguluhan saan man sila pumunta. Maya-maya, habang nasa trabaho si Becky, 3 lalaki ang pumasok sa kainan. Agad nilang sinimulan ang pang-aasar sa kanya, paggawa ng mga bastos na pananalita tungkol sa kanyang ina at nagpapahiwatig na gusto nilang makasama si Becky. Nanatiling kalmado, payapang dinala sila ni Becky sa sitting area. Sa kanilang pag-aayos, pinag-usapan ng mga lalaki ang kanilang planong pag-atake kay Senator Hernandez pagkatapos makipagkita sa kanilang pinuno na si Daryl. Gayunpaman, ang isa sa kanila, si Anthony, ay muling sinisiraan si Becky habang umorder ng kape. Dinala ni Becky ang kape at ibinigay sa mga lalaki ang kanilang mga tasa. Habang ibinigay niya kay Anthony ang tasa ng kape, sinadya niyang buhusan siya ng mainit na kape at nagkunwaring aksidente iyon, na ikinagalit niya. Nang maglaon, nang matapos ang trabaho, napansin ng mga lalaki si Becky at nagpas siyang sundan siya. Nang gabing iyon, habang nasa kwarto siya, kritikal na tinitingnan ni Becky ang susi na iniwan ng kanyang ama. Bigla siyang nakarinig ng kakaibang ingay at bumaba siya para mag-imbestiga. Habang tumitingin siya sa paligid, hinawakan siya ni Anthony mula sa likod, tinatakpan ang kanyang bibig. Mabilis siyang nag-react, tinamaan si Anthony sa ulo. Sumugod ang kanyang aso upang ipagtanggol siya, ngunit hinampes ito ni DJ ng baseball bat. Habang sinusubukan ni Becky na tumakas, tinutukan siya ni DJ ng baril at inutusan siyang umupo. Dumating ang 3 lalaki at nagtanong kung ano ang nangyayari, dahil ang plano nila ay pagbantaan lang nila si Becky. Habang pinag-uusapan ng mga lalaki ang kanilang plano na parusahan si Becky, biglang lumitaw si Elena na may dalang baril, inutusan silang umalis. Nag-alinlangan sila, ngunit hinugot ni Anthony ang isang pistol mula sa kanyang likod at binaril si Elena sa ulo. Sumigaw si Becky sa takot. Kapag sinubukan niyang lumaban, nauntog ang kanyang ulo sa pader at nawalan ng malay. Pagkaraan ng ilang oras, nagkamalay si Becky at dahan-dahan na gumapang patungo sa walang buhay na katawan ni Elena, na puno ng kalungkutan. Bigla niyang napagtanto na nawawala ang kanyang aso at nagmamadaling lumabas, tinawag ito. Samantala, dumating ang 3 lalaki sa isang malayong bahay sa kakahuyan. Binalaan sila ni Anthony na tumahimik sa nangyari. Si Sean, isa sa mga lalaki, ay mukhang nag-aalala na si Becky ay maaaring pumunta sa pulisya, ngunit sinabihan siya ni Anthony na tumahimik. Bumalik sa bahay, tinipon ni Becky ang ilan sa mga gamit ni Elena at tinitingnan ang mga lumang larawan bago naghanda ng libing para sa kanya, na nagpapahayag ng pasasalamat sa oras na pinagsaluhan nila. Nangako siyang hahanapin ang nawawala niyang aso.
Determinado, nagsimula siyang mangolekta ng mga supply, magtakda ng mga bitag, at magbihis ng pangkalahatan, naghahanda para sa susunod na mangyayari. Inaalala ang mga lalaking binanggit ang isang taong nagngangalang Daryl, sinisiyasat ito ni Becky. 2 tao lang ang nakikita niyang may ganoong pangalan sa lugar. Ang una ay isang matanda at may sakit na babae na naninigarilyo, malinaw na hindi iyon ang hinahanap niya. Sa paglipat sa pangalawa, napansin niya ang isang pamilyar na bandila at kinumpirma na natagpuan niya ang tamang tao. Sa loob ng bahay, nakaupo ang grupo para sa hapunan habang pinangunahan sila ni Daryl sa isang panalangin. Pagkatapos ng panalangin ay nagsimula na silang kumain. Nagsimulang mag-discuss sina Twig at DJ ng isang babaeng kakilala, pero parang may hindi nauunawaan si DJ. Pinagsabihan siya ni Twig bago lumingon si Daryl kay Sean, napansin niyang hindi siya kumakain. Inutusan niya si Sean na tanggalin ang kanyang sombrero kapag kumakain. Tinanong ni Daryl kung saan nila nakuha ang aso. Nagsisinungaling ang grupo, na sinasabing natagpuan nila ito matapos masaksihan ang 2 aso na nag-aaway. Samantala, pinagmamasdan ng mabuti ni Becky ang usapan. Biglang tumayo si Sean para gamitin ang washroom, at pinagdududahan siya ni Daryl. Sa labas, sumilip si Becky sa isang bintana papunta sa isa sa mga silid kung saan natuklasan niya ang isang plano na nagdedetalye ng pag-atake sa town hall. Mabilis siyang kumuha ng litrato. Samantala, nilapitan ni Daryl si Sean at dinala siya sa isang silid, nagtatanong kung kailan siya naging isang maharlika. Nagtago si Becky sa ilalim ng sofa, nakikinig. Inihayag ni Daryl ang isang flash drive na naglalaman ng listahan ng lahat ng mga alagad ng mga maharlika. Ibinahagi niya ang isang nakagigimbal na kwento mula sa kanyang nakaraan, na naalala ang isang pagkakataon na kinailangan niyang pumatay ng kapwa-sundalo na malapit ng maglantad sa kanila. Pinaalalahanan niya si Sean na dapat gampanan ng lahat ang kanilang bahagi para sa koponan. Si Sean, na halatang hindi mapalagay, ay tinanong tungkol sa kanilang pagkaantala sa pagdating. Nagsisinungaling siya, na sinasabing na flat ang gulong nila. Biglang napansin ni Daryl ang isang bukas na bintana. Isinara niya ito at sinilip ang silid ng may kahina-hinala bago siya tinawag ng kanyang mga kasamahan. Kapag wala ng tao ang silid, lumabas si Becky at nakita niya ang mga listahan ng mga pangalan ng miyembro ng Maharlika at kinuha ang flash drive. Nagmamadali siyang pumunta sa isang bodega kung saan iniimbak ng grupo ang kanilang mga armas para sa paparating na pag-atake sa City Hall. Nakikita niya ang isang arsenal ng iba't ibang baril. Samantala, si Daryl at ang kanyang team ay nagdiriwang na may kasamang toast nang makarinig sila ng katok sa pinto. Lumabas si Daryl ngunit walang nakitang tao, isang nagriring na telepono lamang. Dinala niya ang phone sa loob. Ang tumawag ay si Becky, dahilan para mag-alala si Anthony at ang iba. Nag-alinlangan si Sean, ngunit bago siya makapagsalita, minaliit ni Anthony ang sitwasyon, sinabing isang aso lang ang kinuha nila sa kanya. Muling tumunog ang telepono. Nang sumagot si Daryl, palihim na sinabi ni Becky sa kanila na siya ay isang mabuting babae, ngunit kapag siya ay magiging masama, uubusin niya sila. Tinatawanan nito ni DJ, iniisip ito bilang isang batang nagbabanta. Inutusan sila ni Daryl na ibigay kay Becky ang aso, at nagboluntaryo si Anthony na makipag-usap muna sa kanya, upang maiwasan na masangkot sila sa pulisya. Pagkatapos ibigay ang aso, tumabi si Anthony para tawagan si Becky, na sinasabi sa kanya na ibabalik niya ang kanyang alaga. Gayunpaman, sa halip na maghintay, lumipat si Becky sa kakahuyan. Sinundan siya ni Anthony at pinagbantaan siya ng baril. Dahil ayaw niyang makarinig ng putok ng baril ang iba, lumapit siya para salakayin si Becky ngunit sa huli ay nahulog siya sa isang hukay. Sinamantala ni Becky ang pagkakataon, kinuha ang baril ni Anthony habang siya ay walang magawa. Samantala, ang iba pang mga lalaki ay nasa loob, nag-e-enjoy sa musika, hindi alam kung ano ang nangyayari. Naglagay ng bitag si Becky sa pintuan. Kapag huminto ang musika, may narinig silang katok. Binuksan ni Daryl ang pinto at nakitang nakatali si Anthony na may granada sa kanyang bibig, makalipas ang ilang segundo, pumutok ito, sumabog ang kanyang ulo. Nasaksihan ng iba ang malagim na eksena, na naging sanhi ng pagsusuka ni Sean. Bumalik sila sa loob, natarante sila, sinusubukang malaman ang susunod nilang gagawin. Biglang kumuha ng baril si Daryl at hinarap sina Sean at DJ, hinihiling na malaman kung ano ang kanilang itinatago. Sa ilalim ng pressure, inamin ni Sean na nakapatay sila ng isang matandang babae kanina at ninakaw ang aso ni Becky.
Napagtanto ang katotohanan tungkol sa kanilang planong pag-atake sa town hall, nagpasya si Sean na umalis. Pilit siyang kinukumbinsi ni DJ na manatili, ngunit tumanggi si Sean. Habang siya ay tumalikod upang umalis, nilapitan siya ni Daryl, sinubukan siyang kumbinsihin sa huling pagkakataon, pagkatapos ay binali ang kanyang leeg, na pinatay siya kaagad. Lumingon si Daryl kay DJ at tinanong ang kanyang katapatan. Tinitiyak sa kanya ni DJ na kakampi pa rin sila. Noon lang, tumawag ulit si Becky, tinutuya si Daryl. Sinubukan niyang makipag-ayos, nangako na ibabalik ang kanyang aso, ngunit ipinahayag ni Becky na alam niya ang tungkol sa kanilang planong pag-atake sa bulwagan ng bayan, na ikinagulat ni Daryl. Pinuntahan ni Twig si Becky habang binabalaan niya si Daryl tungkol sa nawawalang drive. Bigla niyang binaril ng palaso si Twig, na tumama sa pisngi nito. Tinanggal ni Daryl ang palaso sa bibig ni Twig, at sa kabila ng kanyang pinsala, nagpasya si Twig na atakihin si Becky. Tumatakbo si Becky sa kakahuyan at nagtago sa isang bodega. Muntik na siyang matamaan ni Twig, habang si Daryl, na naiinip, ay nagbabanta kay DJ. Inutusan siyang hanapin si Becky dahil kailangan nila siyang mahuli ng buhay, dahil nasa kanya ang flash drive. Sa halip na sumunod, sumakay si DJ sa isang kotse at nagmaneho, iniwan sila. Pinaglaruan ni Becky si Twig sa bodega bago naghagis ng smoke grenade, dahilan para magpaputok si Twig sa hangin. Nagpaputok siya hanggang sa maubos ang mga bala, pagkatapos ay gumapang sa labas upang takasan ang usok. Nahuli siya ni Becky doon. Desperado, humingi siya ng tawad, na nangangakong magbabago at magiging responsableng lalaki para sa kanyang asawa at anak. Gayunpaman, nang tanungin ni Becky si Twig kung ano ang pangalan ng kanyang anak, sinabi niyang never mind, na ikinagalit niya. Sinampal niya ito ng maraming beses gamit ang isang matalas na bagay bago tuluyang mamatay. Ilang sandali pa, nagising si Becky na nakatali sa isang upuan, nahuli pala siya ni Daryl. Sinabi niya sa kanya na hindi siya makakatakas at ipinakita sa kanya ang mga nilalaman ng kanyang bag, kasama ang isang susi na may mga coordinate. Biglang lumitaw ang isang matandang may sakit na babae, si Daryl Sr., ang tunay na utak sa likod ng nobleman. Hinihingi niya ang hard drive ngunit tumanggi si Becky, na sinasabing ito lamang ang kanyang paraan para mabuhay. Binalaan siya ni Daryl Sr. na kung hindi siya makikipagtulungan, pagsamantalahan siya ng kanyang anak, ngunit nananatiling mapanghamon si Becky, kahit na inalok ng pagkakataong sumali sa kanila. Inilabas nila ang kanyang aso, tinatrato ito ng mabait sa una bago ito simulan ni Daryl na pahirapan, na naging sanhi ng pagkabalisa ni Becky. Napagtanto ang kanyang kahinaan, hinihiling nila ang hard drive. Pumayag si Becky na sabihin sa kanila, ngunit kung ibabalik lamang nila ang aso sa cage nito. Gayunpaman, lihim niyang pinalaya ang isang kamay niya. Kapag tama na ang sandali, inatake niya si Daryl, sinabuyan siya sa mukha. Bumunot ng baril si Daryl Sr., binalaan si Becky na huwag subukan ang anumang katangahan. Ngunit nang bumaling siya upang barilin ang aso, sinamantala ni Becky ang pagkakataon at itinapon ang isang kutsilyo sa kanyang ulo. Nang makitang patay na ang kanyang ina, nagmamadaling lumabas si Daryl. Galit na galit, hinabol niya si Becky sa kakahuyan, pinaputukan siya. Sa kalaunan, huminto si Becky malapit sa isa sa kanyang mga bitag. Nang maabot siya ni Daryl, nahulog siya dito, nahulog sa isang mas nakamamatay na bitag na tumapos sa kanya. Si Becky ay lumapit sa kanya, kinuha ang susi sa kanyang bulsa, at umalis. Bumalik siya sa bahay upang kunin ang kanyang aso, ngunit si Daryl Sr. na buhay pa, buti na lang alerto si Diego at sinalakay siya. Pagkalipas ng 24 na oras, nilapitan ng ahente ng CIA si Becky dala ang nakuhang flash drive. Ipinaalam niya sa kanya na sinusubaybayan nila ang mga lalaki sa listahan sa iba't ibang estado at nagulat siya na nagawa niyang ibagsak ang isang buong grupo ng mag-isa. Nag-aalok siya sa kanya ng isang posisyon sa CIA, na ginagawa siyang pinakabatang CIA agent sa ahensya. Sa ibang lugar, si DJ, sa pag-aakalang nakatakas na siya, ay napansin niya ang paparating na sasakyan. Inihanda niya ang kanyang baril habang lumalabas ang driver, para lamang makita na si Becky iyon. Naglabas siya ng RPG at pinasabog si DJ, na nagtapos sa pelikula. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.